Merong laptop dito, Acer. Naka Ryzen to na Ryzen 5 din RTX. Ito ang problema, yung keyboard na defect. Gaya niya, nakita niyo tanggal na oh. Nag-ghost touch siya. And then yung power button nasa keyboard. So ang gusto mangyari ng customer, i-disconnect na yung connection ng keyboard. And then, gumawa ng way para mapower to nang hindi sa keyboard siya pinapower. So, posible ba yon? So, posible yon. Maglalagay tayo ng jump na wire na pag pinagdikit yung wire, magpapower. Pwede na! So, gawin natin. Pero, ang problema, hindi natin to magagawa dito sa ibabaw kasi nasa likod siya ng board. Sa likod tayo makakapaglagay ng wire. So, kailangan natin baklasin muna to tapos ilagay yung wire. Okay, ito yung button niya. Nakasaksak na yung charger. So, tingnan nyo. Pag titikitin natin to, tapos magpa-power siya. Yan. Ayun. So, sira na yung power button niya sa keyboard. Yung keyboard, buong keyboard sira na. Ito. Gumawa tayo ng improvise na wire. Ang gawin na lang dito, maghanap ng button na pindutan. Or, kung okay lang sa customer na ganito. Ano na, gina-jump na lang. Para mag-trigger yung power. So ito, safe naman to, hindi naman to harm kasi ang function lang naman yan para lang talaga mag-power. So hindi siya gagana pag nagdikit, hindi ito magpa-power off. Example, ayan o. Hindi yan magpa-power off. Talagang pag pinagdikit mo yan, power on lang. Kaya hindi yan harm, hindi yan delikado. So pag i-off natin, dito na. Shutdown. Ayun. Ganun lang. Yun lang yung gusto mangyari ng customer. Talagang gumawa lang ng separated na ganito. Ayaw niya nang palitan ng bagong keyboard. Try ulit natin. Ayun. Para siyang may bitukang nakalabas.